Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, panibago na namang isang linggo ang muling ibibigay ng Diyos sa atin. At sa pagsisimula ng panibagong isang linggo, ang ibinibigay sa ating kwento sa Ebanghelyo ay kwento ng isang lalaking bulag. Na bagamat bulag, kilala niya si Jesus. Tatanungin natin, paano kaya nakilala ng bulag si Jesus samantalang siya'y bulag at wala naman siyang nagiging pagkakataon para makita at makausap si Jesus? Dahil siya ay bulag, kinakailangan siya ay mabuhay sa pamamagitan ng paglilimos. Kaya lagi siyang nandyan sa tabi ng daan na mamalimos at napapakinggan niya ang mga kwentuhan ng mga taong nagdaraan. At marahil doon niya napakinggan ang tungkol kay Jesus. Kung sino itong Jesus na ito at kung anong kapangyarihan mayroon itong Jesus na ito. Kaya siguro sinabi nitong bulag na ito sa kanyang sarili, kapag narinig ko na nariyan malapit sa aking kinaroroonan si Jesus, sisigaw ako at hihingi ako ng biyaya upang ako'y makakita. At isang araw, nagkakagulo ang mga tao at halos parit-parito sila malapit doon sa kinaroroonan ng bulag. At siya'y nagtanong. At ang sagot, magdaraan si Jesus na taga Nazaret. Ito na yung pagkakataon na iniintay nitong bulag na ito. Kaya siya'y sumigaw ng malakas, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pero sinasaway siya ng mga nandoroon sa unahan. Pinatatahimik siya, huwag kang maingay. Pero lalo pa siyang nag-ingay, lalo pa siyang sumigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At napansin siya ni Jesus at siya'y ipinatawag. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo ngayon? Gusto ko po sanang makakita, sabi ng bulag. At agad sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. At siya'y nakakita. Bulag na matatawag pero malinaw kung sino si Jesus para sa kanya. Tayo, hindi naman tayo bulag. Pero malinaw ba sa atin kung sino si Jesus? Para sa bulag, si Jesus ang anak ni David, makapangyarihan sa salita at gawa. Para sa iyo, sino si Jesus? At ano ang kayang gawin ni Jesus sa iyo? Kapistahan po ngayon ni Saint Elizabeth of Hungary. Kilala dahil reyna, nakatira sa palasyo. May magandang buhay, may karangalan, nirerespeto, iginagalang. Perong isa sa naging sikat na mga salita na kanyang sinabi ay mga salita na nagsasabi, parang hindi ko yata matitiis na ako ay nakasuot ng korona bilang reyna habang si Jesus ay nakasuot ng koronang tinik.
At ang koronang tinik na ito ay suot ni Jesus para sa akin. Napakagandang pagnilayan, mga kapatid. Para kay Saint Elizabeth, bakit ako magsusuot ng koronang ginto kung si Jesus na aking sinusundan ang suot koronang tinik? Pinahalagahan ni Saint Elizabeth sa kanyang buhay ang mahihirap. Bagamat reyna, sinigurado niya na ang mga mahihirap sa kanilang kaharian, sa kanilang nasasakupan, ay mabigyan ng karapat-dapat na tulong at pagmamahal. Kaya nga, naging santa sapagkat sa kabila ng kanyang karangalan at kataasan, kinilala niya si Jesus sa harap ng mga mahihirap, sa harap ng mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya maganda ring tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang paborito nating isuot sa ating katawan kapag tayo ay lumalabas ng bahay? Marami rin ba tayong isinusuot na mga gininto ang alahas? Magsisimba ka lang naman, bakit ba gininto ang alahas ang suot-suot mo? Habang si Jesus na nakapako sa krus, sabi nga ni Saint Elizabeth, ang suot-suot, koronang tinik. Isipin nating mabuti at pagnilayan ang magandang aral na ito mula kay Saint Elizabeth of Hungary. Amen.